Pagkatapos ng isang matinding paghaharap ng grupo nila Denji laban sa nag-iisang si Quan Chi, ay iniwanan naman tayo ng isang cliffhanger mula sa dalawang Devil Hunter na sila Kishibe at Quan Chi na dating magkasama sa trabaho. This chapter 62 ay may pamagat na Super Mess kung saan masasaksiyan naman natin ang continuation ng labanan ng mag-former colleague. And this time ay masasaksiyan natin ang unang beses na makapagtatamo si Quan Chi ng isang atake. Kaya hindi ko na patatagalin pa. This is Mr. Demon Anime, ang inyong Tagalog source na Chainsaw Man. So without further ado, simulan na natin ang video. Nagsimula ang chapter na to sa continuation ng laban nila Quan Chi at Kishibe at nagawa na naman ni Quan Chi na makatama ng isang solid hit mula sa kanya. Kaya dito ay agad niya nang kinuha ang kanyang patalim para magkaroon sana ng advantage sa laban. Pero agaran nga itong nasalo ni Quan Chi na para bang nanghuhuli lang siya ng tutubi. At nung napansin ni Kishibe na busy ang kaliwang kamay neto, ay tinik advantage niya agad ang situation at agaran nagpakawala ng isang sipa. Subalit binitawan agad ni Quan Chi ang hawak niya para saluin ang paparating na pag-atake. Sabi inihagis ito papalabas ng building dahilan para mabasag ang fiberglass na salamin. Matapos nun ay tuluyan nang napalabas si Kishibe mula sa building at ang sitwasyon niya ay hindi maganda. Kaya agad netong kinuha ang isa niya pang patalim na nakatago at ibinoon sa semento para ma-reduce naman ang speed ng kanyang pagkahulog. At nagawa naman siyang masalo ng kotse at ang kotse na yon ay pagmamay-ari naman ni Kobine. At balik na nga sa naiwang sitwasyon sa nakaraang chapter. Natuloy pa din sa pagpapapatok ng baril si Aldo. Nagawa naman netong tamaan ng babae ni Quan Chi sa braso. Sa inis neto ay gumawa ito ng isang stance at nagbuga ng isang purong apoy na para bang isang fire style jutsu. Subalit nakasurvive nga itong si Aldo at nagawa niya pang makapunta sa blind spot neto. Sabay nagpapatok na naman ng baril pero dumipensa lang ito gamit ng kanyang sariling braso para hindi siya magawang puruhan neto. Naagad naman itong hinuli ni Quan Chi at ibinato rin papalabas ng building. At makikita nga natin dito si Kishibe na mukhang okay na at nakabangon na ulit. Pero napatingin na nga lang ito sa kanyang likuran. At dito nga ay si Aldo naman ang sunod na bumagsak sa kotse ni Kobine at lubha nga itong nasaktan. Balik na nga sa loob ng building at makikita natin na sinusugod ng mga puppet ni Santa si Violence. Pero isa-isa niya nga lang itong pinagpapapatay. Nang napansin niyang may kakaiba kay Kobine ay tinanong niya ito kung ayos lang raw ba siya. At dito nga ay makikita natin ito na nakadungo sa labas at mukhang nakita niya ang sitwasyon ng kanyang sasakyan. Nang sa sumunod naman na pahina ay makikita nga nating hawak pa rin ni Power ang isang pin at nagbibigay nga ito ng isang unreasonable suggestion na huwag lumapit sa kanya at pakawalan na rin daw si Denji. Pero sinabi nga lang ni Quan Chi na kung pwede raw ay bitawan nito ang hostage niya para sa kanya dahil ayaw netong saktan si Power at tinawag niya pa itong sweetheart. Kaya napasabi na lang si Power ng weekend cheater. At sa magulong kaganapan ay mapapansin nga natin dito si Beam na binangga nga neto ang babae ni Quan Chi gamit ang kanyang ulo dahilan para makawala si Denji. Pagbagsak nga neto ay agad namang bumangon si Denji at tumakbo papalayo. Humarang naman dito si Beam at sinabing huwag nga raw nilang susubukang hawakan ang kanyang Lord Chainsaw. Pero pinagsabihan ito ni Denji na huwag raw itong lumaban dahil masyado raw malakas si Quan Chi at mas mabuting mag-retreat na lamang sila. Kaya sinenyasan agad dito si Quan Chi, ang kaso ay may humarang nga sa kanya. At dito nga ay makikita nating nakarecover na si Yoshida at inalok pa ito ng isang rematch. Pero hindi na nga lang dito umimik si Quan Chi at ang dalawa ay gumawa na ng sarili nilang stance para sa pangalawa nilang laban. At unang ang umatake dito si Quan Chi at nagawa namang depensa ni Yoshida. Kaya dito ay sinipa niya ito na nagawa niya namang mailagan. At patuloy pa nga din si Quan Chi sa pagbibigay ng kaliwat kanang pag-atake habang si Yoshida naman ay nagpo-focus sa pagdedepensa. Kaya sinubukan naman ni Quan Chi na sumipa mula sa ilalim pero katulad ng dati ay nagawa pa rin itong madepensa ni Yoshida. Subalit nagtamo pa rin siya ng damage. At ito ang unang beses na may nakagawang makipagsabayan kay Quan Chi na tumagal ng 6 na move sa kanya nang hindi nagtitake ng direct hit. Nang nakita naman ni Yoshida na nakababa ang depensa ni Quan Chi sa kanyang kaliwa pagkatapos netong sumipa ay agad netong tinik ang chance para sipahin ng kanyang kaliwang bahagi at tinamaan nga ito sa kanyang muka na ikinabigla naman ni Quan Chi. Kaya agad itong dumayo at nagbigay ng pagitan sa kanilang dalawa. Mukhang napansin nga ni Yoshida na sa tuwing sumisipa si Quan Chi ay inaatras neto ang counterpart ng kanyang kamay. Isang paraan na ginagamit para mapuntang lakas o force sa kanyang pagsipa.
sumpa para sana maging malakas ito. Subalit yun naman ang naging dahilan para magkaroon siya ng tinatawag na weak spot. At dito nga ay kahit na nadepensa ni Yoshida ang pagsipa ni Quan Chi ay sobrang lakas pa rin ang impact neto. Kasi makikita nga natin ang pinsala neto kay Yoshida at sinabi pa neto na wikang ang isang dairy kit mula kay Quan Chi ay kakamatay niya dahil ang lakas raw neto ay hindi pwedeng ituring bilang isang tao. Balik na nga kay Denji at Beam na patuloy pa rin lumalayo mula kay Quan Chi. Dito ay nagbigay ng suggestion si Denji na kung mas mabuting mag-transform na lang siya sa kanyang hybrid form. Pero mas mabuting araw na ireserba neto ang dugo niya. At habang tumatakbo si Beam ay napatid nga ito ng isang kamay dahilan para bumagsak ito. Kaya napasabi na lang si Denji na huwag nga raw siyang masyadong clumsy. At dito nga ay bigla siyang nakaapak ng isang pako. At makikita natin dito si Tolka na nagpapanggap na isang bangkay. At dahil nagawa niya ng kanyang task na saksakin si Denji gamit ang pako ay nag-activate na ang course ng Curse Devil. At dito ay lumutang si Denji na ikinabilib niya pa. Pero napansin niya naman na may nangyayaring ang hindi maganda. At si Beam naman na pinapanood si Denji na lumulutang ay naa-amaze na lang ito sa sitwasyon. At hindi niya nga daw magawang makakilos at unti-unting gumagalaw ang katawan niya into a crucified position. At dito nga ay tuluyan nang nag-activate ang Curse Devil. At makikita natin dito ang pinsala na idinulot neto mula sa kanya. At hindi na nga neto nagawang makabangon pa. Kaya nilapitan siya ni Beam para sana tulungan. Kaso sinipa naman siya dito ni Tolka. At dito na nga nagtatapos ang chapter 62 ng Chainsaw Man. Kaya kung nagustuhan mong video na to, please consider leaving a comment para naman maboost tayo ng iba't ibang social media platform. Maraming salamat!